So, ang naka-assign pong topic for tonight ay may kinalaman sa ipunan. Yan. Pakisabi po, ipunan. Naka-silent nga para sila. Nakaip sa ipunan. Okay? Pwedeng i-type. Okay. So, nahahati po sa apat na bahagi ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya yung isang bahagi ay 1 oras. Kaya 4 na oras po tayo. Maghanda na kayo ng unan dyan. Ay, hindi. Walang tulugan. Pwede maghanda ng pagkain, ng inumin, no? At saka anything na pampagising para hindi ako tutulugan. Yan. Okay. So, simulan na po natin sa mapagparang gabi muli sa bawat isa. So, pag-uusapan natin ngayon ay ipunan sa bagong normal. Hindi ko na pagtataasin na kamay sino ba ang may ipon dito. Baka mas marami kaya yung may ipon o mas marami yung wala. Pero ngayon, sana after this message ay ma-encourage tayong lahat na magsimula ng mag-ipon. Okay? Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa pag-iipon? Biblical ba ito? So tingnan natin muna yung sinasabi ng Proverbs 30 verse 24 to 25. Sabayan nyo lang ako, basahin natin lahat kahit di na kayo mag-open ng inyong mic. Okay, 1, 2, 3. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang karunungan. Okay, so sabi ng Bible, merong maliliit na hayop, 4 to. At may pambihirang karunungan. Sa Old King James na Tagalog, pantas eh. Sa English version, they are exceedingly wise. Yan. Sabi ng Panginoon, they are exceedingly wise. Bakit kaya? Pinapaliwanag ng sumunod na verse. Ito daw yung una sa 4 na maliliit na hayop. Ang langgam, sila ay mahina, ngunit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. So, ang katotohanan sa verse na ito, sinasabi na hindi mo kailangan maging malakas, okay, para makaipon. Yung langgam, sabi diyan, sila ay mahina. Sila ay mahina. Pero sila ay tinatawag na marunong. Okay, sa English, exceedingly wise. Bakit kaya? Sila kasi ay, ano ang sagot? Sila ay nag-iipon. Pakisabi ulit, nag-iipon. Kaya kung kayo daw po ay nag-iipon, so in parallel, tayo rin po ay marunong. Ayan. We are also exceedingly wise. Kung tayo ay marunong mag-ipon. Kaya pagdating ng panahon ng tag-ulan, pag dumating ang panahon ng krisis, ang mga langgam, hindi sila nagugutom. Okay? Hindi sila kinakapos. Bakit? Dahil meron silang ipon. Meron silang ipon. Okay, next verse. Deuteronomy chapter 28 verse 8. Okay, sabay-sabay ulit natin basahin. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng papatungan ng iyong kamay. At pagpapalain niya sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoon mo Diyos. Ayan. Ano daw pagpapalain ni Lord? Yung ano po? Ang ating kamalig. Pagpapalain ni Lord. Ang sarap pong pakinggan yan. Pastor, wala po akong kamalig ngayon. Titingnan ho natin yung konteksto ng sinulat ito, pangako ng Diyos na kapanahunan noong araw, ano yung usage noon at paano natin ita-translate sa kapanahunan ngayon. Ang tawag po doon ay exegesis. Okay, ano ho ba ang kamalig? Ang kamalig ho ay sa English na tawag nilang storehouse or barn. Ito ho ay yung taguan ng palay, taguan ng mga alagang hayop, taguan ng kanilang mga grains. Ito ho yung taguan ng kanilang mga savings. Kasi nung araw, wala pa naman pera. Ang kanilang kayamanan ay may kinalaman sa
mga palay, sa mga grains at sa mga alagang hayop. So ang storehouse or ang kamalig, ito ay taguan ng kanilang ng kanilang kayamanan. Okay ho? So ngayon, kung i-translate natin yan, hindi naman tayo nag-aalaga ng hayop, hindi naman tayo nagsasaka, wala tayong mga grains, wala tayong kamalig. So ano yung translation ng kamalig sa kapanahunan natin ngayon? Sa kapanahon natin ngayon, yung kamalig ay may translate natin into a savings account. Okay? Papalitan natin yung word na kamalig sa Deuteronomy 28 verse 8. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga savings account. Ang tanong, meron ka bang savings account? Meron ka bang ipon? Yan. Okay, so bahagi pala ng programa ni Lord sa atin at sa ating finances ay yung tayo ay nag-iipon. Okay? Meron ka bang ipon? Huwag na magtaas ng kamay. Ano? Baka makita namin. Secret na lang natin kung may ipon ka. Ngayon, pag-usapan po muna natin, bakit ba maraming mga tao ang hindi nakakapag-ipon? Ayan, ito ay malamang ito yung paliwanag doon sa mga hindi makapagtaas ng kamay nung tinatanong ko, may ipon ka ba? Okay, so malamang ito yung paliwanag doon. Bakit daw hindi nakakapag-ipon ang marami? Number one, meron yung paniniwala na hindi ka naman yayaman sa barya. Di ba? Kaya nga pag nag-iipon, merong piggy bank. Tama ba? Ilan sa inyo binigyan ng piggy bank noon? Kasi kami noon, yung lagay ng pulbos, yung Johnson's baby powder, tapos bubutasan mo ng maliit na slot yun, tapos yun yung hulugan mo ng barya, yun yung alkansya mo ng araw. Ganun sa amin. Pag ikaw naman ay nasa bukid at meron kayong kawayan, tatabas ka na isang kawayan, lalagariin yun. Yun na yung piggy bank. Anong hinuhulog natin? Barya-barya. Okay? So, sabi ng iba, ay piso lang naman yan. Ay, barya lang naman yan. Paano kaya yaman sa papiso-piso? Mga kapatir, kung hindi mo raw kayang pahalagahan at pagyamanin ng piso, hindi mo rin kayang pahalagaan at pagyamanin ang 1,000,000. Kasi ang napagkatiwalaan doon sa maliit, napagkakatiwalaan sa malalaki. Okay? Sabi ho ng Bible yan. Besides, kung wala ang piso, hindi mabubuo ang 100. At hindi rin mabubuo ang 1,000 at hindi rin mabubuo ang 1,000,000. Okay? So mahalaga ang piso. Mahalaga yung mga barya-barya. Pangalawa, bakit daw hindi nakakapag-ipon ang marami? Dahil sabi ng iba, ang hirap mag-ipon. Okay? Sino naniniwalang mahirap mag-ipon? Yayaman sa barya. Nung una sabi ko, hirap mag-ipon. Kaya nung araw wala akong ipon eh. Sa totoo lang, lahat naman ng bagay ay mahirap sa simula. Pero kapag alam mo na, madali na ang mga bagay nito. Tama? Tama ba ako? Correct ako. Para lang pagluluto yan eh. Di ba? Ang hirap sa umpisa. Pero kapag alam mo na, madali na magluto. Parang paglangoy. Di ba? Ang hirap sa simula. Pero kapag alam mo na, madali na rin lumangoy. Gayun din naman sa pag-iipon. Kapag natutunan mo na, kapag nasanay ka na, madali na rin ang pag-iipon. At masaya na rin ang pag-iipon. Okay? So mahirap, walang madali sa simula. Lahat mahirap sa simula. Next. Bakit daw hindi nakakapag-ipon ang marami? Ang sabi kasi ng iba, mag-iipon na lang ako, tsaka na ako mag-iipon kapag lumaki na ang aking kita, pag lumaki na ang aking sweldo. Yan. Question, paano kung hindi lumaki yung sweldo mo? Ibig sabihin, hindi ka talaga mag-iipon. Ganun ba yun? pag wala pag hindi na lumaki yung kita mo, paano yun? So,
pag hindi na lumaki yung kita mo, hindi ka na rin nakaipon, hindi malayong mangyari na forever kang may utang. Kasi forever kang walang pondo at forever ka rin nai-stress sa finances. Okay? Kapag nagsisimula ka kasi mag-ipon, alam niyo po, kapag nagsisimula tayo mag-ipon, ang pinakamahalaga ay yung development ng habit at saka yung disiplina. Hindi agad yung laki ng ating naipon. Kaya kahit papiso-piso, start dun sa papiso-piso, di nyo mamalay, susunod, palima-lima na iniipon nyo. Di maya-maya, tag-50 na yan, hanggang sa maging tag-100 na yan. Kasi you are developing a habit, you are developing a discipline. Okay po. Kaya yung sabi nila pabarya-barya lang, hindi kayo yaman doon. Yes, maaaring hindi kayo yaman sa pabarya-barya, pero yung na-develop mong habit at discipline sa pag-iipon, yun ang magpapayaman sa iyo. Kasi kahit saang libro ho kayo tumingin, lahat ho, when you want to start a business, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong makaalis sa pagkakautang, lahat ho magsisimula sa pag-iipon. Yan ho yung, kumbaga, yan ho yung grade 1. Lahat ho tayo magdadaan muna sa grade 1. O yan ho yung unang step, mag-ipon. Kahit magbasa kayo, paano ako yayaman? Number 1 step, mag-ipon. Paano ako makakaualis sa utang? Mag-ipon. Lahat ho ng when it comes to financial management, the first step sa iyong pag-asenso ay may kinalaman sa pag-iipon. Okay, sabihin ulit natin, pag-iipon. Sabi ni Chinkitan, kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit na kita, hindi ka rin magiging marunong mag-ipon sa malaking kita. Kasi it is a discipline. Okay, whether maliit o malaki ang kita mo, pag hindi ka marunong mag-ipon at nagsimula mag-ipon sa maliit na kita, kahit lumaki ang kita mo, yan. Lumaking kita, ibig sabihin sweldo, no? Hindi yung, okay, alam niyo na ibig sabihin. Yung sweldo, kahit lumaking sweldo, wala ka pa rin ipon. Kasi ang pag-iipon is not about how much you earn. It's about the management of your resources. Okay? It's about management. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mapagkakatiwalaan, yung makapagmamanage ng maliit, mapagkakatiwalaan din niya ng malaki. Ano ba ang unang binigay na utos kay Adan? Mag-manage, di ba? I-manage yung Garden of Eden. Okay, next, ang bakit hindi nakakapag-ipon ang marami? Number 4. Saka na lang ako mag-iipon pag malapit na akong mag-retire. Ayan. Okay, yun yung pag-iisip ko ng araw. Saka na ako magsisimula mag-ipon siguro pagka mga ganitong edad na ako, yung mga tipong malapit na ako mag-retire. Pero sabi ho ng mga financial books, that is already too late. Bakit ho? Kasi late ka na nagsimulang mag-ipon, ang resulta niyan, maliit ang magiging retirement fund mo. Magiging retirement fund mo, itatanggapin mo sa SSS, every month, magiging maliit din yan kasi late ka na nagsimulang mag-ipon, maghulog. At dahil maliit lang ang iyong retirement fund, malamang kulang pa yan sa iyong pang-maintenance, sa iyong panggamot, sa iyong pampa-check up. Okay? Meron akong 3 libro o tatlong article na nabasa. Pareho yung sinasabi nila. Kapag ang bata daw ho, around grade 3 or grade 2, grade 3, sinimulang mag-ipon at around 40 to 50 pesos every single day. Walang sablay, every day. 40 to 50 pesos. At i-invest niya yung kanyang naipon. At the age of 30 to 35, may milyon na siya. Milyonaryo na siya. Okay? O, 3 libro na basa ko doon. Isa yung sinasabi. So, mahalaga ho yung pag-iipon. Biro nyo, at the age of 30, meron ka ng pampuhunan sa negosyo, pampuhunan, pambili ng bahay, di ba? Tsatsaga lang tayo mag-ipon. Kaya ang mga bata, sanayin po natin na mag-ipon bago gumastos. Kasi maraming mga tao, iba ang nakalakihan. Gastos muna at yung may matitira, kung merong matitira, usually wala. Yun, gastos, okay, sweldo minus gastos, kung ano yung natira equals ipon.
paano kung walang natira? Walang ipon. Bakit hindi nakakapag-ipon ng marami? Number 5. Kasi sabi nila, pag nag-ipon ako, uutangin lang ng iba. Ang issue naman po dito ay hindi naman talaga yung naipon. Again, it's about money management. Anyway, hindi ko topic to ngayon pero ang daming mga teaching sa internet, kailan ka dapat magpautang, paano ang tamang pagpapautang. Okay, so i-research na lang ho, marami ho kayo matututunan. Marami hong article na ganyan sa internet. Kaya nga, sa mga articles regarding saving money, sabi, even narinig ko rin to kay Ching Kitan, sabi niya, don't let people know how much savings you have. Huwag mong ipopost. Huwag mong ipapaalam. Kahit nga doon sa iyong mga kamag-anak, huwag mong sasabihin kung magkano yung ipon sa bangko, kung magkano yung ipon or investment sa ganitong lugar. Bakit ho? Malamang daw mauutang. Pangalawa, ito, isa pang maganda. Kayo ho ba yung tao na panay ang kain sa labas, tapos panay ang selfie, panay ang picture sa mga restaurant, panay ang post mo sa Facebook, panay ang post mo ng iyong mga pinamili. At ano ho magiging impression sa inyo ng mga tao? Ano iisipin nila? Panay ang post mo ng mga nabili, panay ang kain mo sa labas, panay ang laboy mo. So ano iisipin sa inyo ng mga tao? Ikaw ay mapera. Anong tendency? Ikaw ay uutangan. Ikaw ay mauutangan kasi nga parang yung post mo ng gastos. Okay. Meron din palang disadvantage yon. Ngayon, pagka hindi ka naman pautang, susumbatan ka pa. Malamang may maririnig ka. Diba? Nang hihiram sa'yo. Meron kang pang travel, meron kang pang kain sa labas, meron kang pambili ng kung ano-ano, tapos ayaw magpahiram. Damot. Sasabihan tayo ng ganun. Then, the next reason bakit daw hindi nakakapag-ipon ng iba, kasi sabi nila, God will provide. My Lord is sufficient. Wow, tama po yun. Tama ho yun. Wala akong problema sa verse na yun. God will provide. Pero sabi rin ho sa Deuteronomy 8 verse 18, God will give you the ability to produce wealth. Sabihin ho natin ability. Hindi sinabi ng Diyos na God will give you wealth. Ang sabi niya, God will give you the ability to produce wealth. Sa Tagalog, bibigyan daw tayo ng kakayanan, ng karunungan upang kumita, upang yumaman. So ano ibig sabihin nun? May tatrabahuhin ho tayo. Okay ho, may gagawin ho tayo. Hindi lang tayo aasa kay Lord. Tama hong umasa kay Lord, pero sabi rin ho sa Santiago, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At pag wala kang naipon, patay kang bata ka. Pag nagkaroon ka ng emergency, wala kang ipon, patay kang bata ka. So, ang pananampalataya ay dapat daw po may kaakibat na gawa. Okay. And the last, bakit daw hindi nakakapag-ipon ang marami? Sabi nila, kaya nga kumikita para ma-enjoy ang life. Yan. Yung sinasabi nga nila, you only live once. Diba? Sabi nga, ako nga nung hindi pa ako Kristiyano, sabi ko panay kasi inom ko na pagka sweldo, inuman, kung saan laboy, basta kung saan makagimik. Kaya talagang wala akong naiipon. Sabi nga namin, pag nalalasing na lahat naman tayo mamatay ka ng masarap at maligaya. So yun yan. You only live once. Kaya nga kapag dumating yung blessing, wagas kung makagastos. At pag nagkaroon ng emergency dahil wala kang ipon, ikaw ay nakanganga. At ano mangyayari? Tayo ay mangungutang. Okay lang po mag-enjoy kung nakabudget yung ating laboy.
Okay lang hong mag-upgrade kung ang ating gadget ay naka-budget at kasama sa ating iniipunan. Okay ho. Ngayon, pastor, paano ba makakapag-ipon? Okay, game na ho ba tayo? Paano makakapag-ipon? Ito yung pinakamagandang bahagi ng ating talakayan. Paano tayo makakapag-ipon? Number 1, mag-save muna bago gumastos. Always make it a priority to have a saving bago ang gastos. So sabi nga, income minus savings equals expense. Ulitin ko, income minus savings equals expense. Nauuna muna ang ipon. Nauunang ibawas pagdating ng income yung savings. At yung matitira, yun ang para sa expenses. Okay, so maliwanag po. Kasi kung uunahin natin ang gastos at ang matitira sa ipon, malamang walang maiipon. Bakit? Walang matitira. Meron ilang libro na rin yung nabasa ko. Pag non-Christian, ang sabi nila 70-30. Pero kuhanin ko yung sa mga Christian author like kay Chinkitan, kay Vic Garcia, kay Kulayko, sabi nila yung 10-20-70 principle. So ganito daw ho ang hatian. Ang pagka tayo ay sumasweldo. Yung unang 10%, siyempre, kay Lord yun, tithes. Yung 20%, so 10, 20, 70. Yung 20% minimum, yun dapat ang ipon. 20% minimum. Ngayon, kung kaya natin lakihan hanggang 50, mas maganda. Okay, meron nga akong isang pinapakinggang lesson ng isang araw Paano ka magkaroon ng, kung ikaw gusto mo magkaroon ng bahay before or at the age of 30 or before the age of 30, ikaw na merong lupa't bahay, ang sabi niya, ang savings mo dapat i-stretch mo ng 50%. Okay? So medyo mabigat-bigat yun, pero totoo yun. Yun, kung gusto mo talaga magkaroon ng lupa't bahay in the future, i-extend mo talaga yung ipon mo. So 10% tithes, 20% minimum ipon. And then yung matitirang 70%, pagkakasyahin mo doon ang iyong mga gastusin. Okay? Ito nakuha ko kay Chinkitan. Sabi niya, yung tinatawag na short-term gain for long-term reward. Short-term gain for long-term reward. So mag-ipon muna tayo ngayon. Pero pagdating ng araw, tsaka tayo mag-happy-happy. Okay? At sabi nga, you don't ask your income to adjust to your lifestyle, but you ask your lifestyle to adjust down to your income. Ito ay para makapag-ipon ka at hindi ka mabaon sa utang. Pangalawa, okay. Paano daw mag-iipon? Paano tayo makakapag-ipon? Tiis now at ginhawa later. O yan yung kanina. Ito yung tinatawag na the practice of delayed gratification. Tiis now, ginhawa later. Ito yung magtiis muna ngayon. Kasi may pangarap kang pinag-iipunan. Tiis ka muna kung medyo lote ka ngayong cellphone. Tiis ka muna kung medyo mumurahin ang iyong sapatos. Tiis ka muna. Maraming pagtitiis yan. Yung hihigpit tayo ng sinturon kasi meron kang pangarap na pinag-iipunan. Marami kasi ang iniisip kapag nakahawak ng pera ay saan ko ba gagastusin ito? Di ba? Pag nakahawak ng pera, ang iniisip niya, saan ko ba gagastusin ito? Ano bibiling ko? Kaya ang resulta, travel now, pulubi later. Shopping now, kapos na later. Isipin po muna natin ang ating pangarap. Tiis-tiis ng konti. Okay, tiis-tiis. Kasi kung gusto mo talaga mag-iipon, magtitiis tayo. Yun nga yung sinasabi ko kanina. It is a short-term gain for a long-term reward. Okay, parang pag-aaral lang din yan Susunod ka muna, magsusunog ka ng kilay ngayon para maging maganda ang iyong kinabukasan. For just a few years. Kailangan yun. So magtitiis muna. May mga konting tiis. May konting investment. So if you will save now and invest now, you will enjoy later.
Pero pag you spend now and enjoy now, you will suffer later. Okay? If you spend now and enjoy now, you will suffer later. The question is, ano ba ang iyong priority? Magpakasarap ka ngayon o guminhawa ka later? Ano ang iyong priority? Okay, Doc. Number 3. Paano tayo makakapag-ipon? Unahin ang needs bago ang wants. Okay? Ang priority po natin sa gastusin ay yung tinatawag na needs. Tulad ng, ano yung basic needs natin? Food. Tama, need natin ang kumain. Pwede ba sa bahay muna tayo kumain kaysa sa labas? Yung kain kasi sa labas, ang tawag doon wants. Okay? Tawag doon wants. Alam niyo pag ang presyo ng pagkain pag sa labas ho tayo kumain ay higit sa doble. Sometimes umaabot ng times 4, times 5 ng magagastos natin kung kakain tayo sa bahay. Kumain tayo sa bahay, need yun. Yung kakain tayo sa labas, wants yun. Unahin natin muna yung needs before the wants. Magtitiis nga. Sabi nga kanina, magtitiis muna tayo kasi may pinag-iipunan kang pangarap. Okay? Unless yung mga kain natin sa labas, naka-budget yun. Nyari, once a month, kumakain ka sa labas, so kasama sa iyong budget na pinag-iipunan, so okay lang po yun. Basta kasama nga sa plano at sa budget. Kasi we're talking about money management or financial management. Okay, needs and wants. Drinks. Inumin. Needs yan. Pero pwede bang tubig muna kaysa palaging may kulay? Okay? So kayo na lang magkwenta kung araw-araw ho kayo nagso-soft drinks, magkano yun sa isang linggo, magkano yun sa isang buwan, at magkano sa isang taon. Magugulat kayo kung ilang libo yung matitipid nyo. Ang pinakamasayang talakayan at gusto natin, kape. Kape. Kailangan ko, pastor, ng kape. Pwede ba muna kapatid yung 3-in-1 na tagsa 10 piso? O kailangan mo ba talaga yung tagwa 115 kape? Needs or wants? Kasi, ganito lang po, if we will stick to the basic first, talagang malaki matitipid natin. Okay? Another thing that we should consider pag tayo ay bumibili ng mga bagay, tanungin natin yung sarili natin. Needs ba ito o wants? Needs o wants? Needs o wants? Okay? Kung hindi ko bibilhin ito, meron bang pwedeng alternative? Lalo na kung one time mo lang naman gagamitin. Meron ba akong pwedeng mahiraman? Bakit ako bibili? Isang beses mo lang naman gagamitin. So tingnan ho natin kung saan area ho tayo makakapagtipid. Okay po? Okay po. Number 4. Paano tayo makakapag-ipon? Iwasang magpa-impress sa iba. Kasi kung minsan mas mahalaga sa atin yung sasabihin ng ibang tao, yung pananaw ng ibang tao. Mas importante sa atin yung comment ng mga taong nasa paligid natin. Mahalaga sa atin yung puna ng ating kapwa. Ang kapatid, stop impressing people. Stop impressing people. Isa ito sa mga katangian na tinatawag na poverty mentality. Sabi nga ng isang article na nabasa ko, okay, sabay-sabay mo natin basahin. 1, 2, 3. Sometimes you buy things you do not need and things you cannot afford in order to please people you do not like. Totoo ko minsan yan. May mga pagkakataon, bumibili tayo ng bagay hindi naman talaga natin kailangan at mga bagay na mahal para sa atin. Pero pinipilit nating bilhin. Bakit? Kasi gusto nating i-please yung mga taong nasa paligid natin na itutusin. Hindi naman talaga natin sila gusto. Importante lang sa atin, mahalaga lang sa atin yung magiging comment nila. Okay po? Ang tawag po dyan ay pa-impress. Alam niyo po sa totoo lang, minsan guilty rin nga ako dyan eh. Meron tayong tinatawag na yung sense of fulfillment, yung sense of pride.
gusto natin updated tayo sa mga gadget, although gumagana pa naman at maganda pa naman yung existing natin, ano po. Gusto natin meron din tayo kung ano yung meron sa mga kaibigan natin para updated din tayo at hindi tayo mukhang nakakaawa. Yung mga kaibigan natin lahat naka Curve TV, kaya upgrade ka na rin ng Curve TV. Okay, kasi pag nag-uusapan sila puro yun ang pinag-uusapan nila, ikaw wala, hindi nakanganga, no? Mukha kang nakakaawa. So wala naman pong problema kung mag-upgrade tayo ng mga gadgets natin, ng mga kagamitan natin, basta ito ay needs. Pakisabi ho ulit, needs. Okay? Alamin natin kung needs or wants. Okay lang ho mag-upgrade, basta needs. Okay ho. Kami ho, nag-upgrade ho kami ng rep kasi maliit na yung luma namin. Kasi puno na, napupuno. At lalong hindi ho tayo nag-upgrade ng mga bagay dahil gusto lang nating magpa-impress. Number 5, paano tayo makakapag-ipon? Maghanap ng sideline. Maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kasi kung minsan yung pagtitipid, hindi siya enough para makaipon ka. Pastor, kung yung aking kinikita, yung aking sweldo, halos eksakto lang sa aking mga basic needs. Paano ko makakapag-ipon? Okay, siyempre the first step is yung pagtitipid. The second step, kung talagang hirap ka pa rin mag-ipon kahit anong hapit na ng iyong sinturon, the second step is to look for other source of income. Maghanap ng tawag natin sa tawag natin mga Pilipino, mga Tagalog ay sideline, no? Ano pa ba ang pwede natin pagkakitaan? Kapag umuwi ka sa school o sa work, yung mga natitira mong oras, pwede ka ba makapag-sideline? Or during break time, meron ka ba, kung meron kang online, baka pwede ka yung mga kumikita, buy and sell lang online, no? Referral lang. Anyway, ito po yung ating mga susunod na topic. Maganda ho itong topic natin next week. Kaya pakisabi sa ating mga kasama sa bahay, huwag kang mawawala next week. Maganda topic natin. Kitaan sa bagong normal. So sa akin ay ipunan. Next week, kitaan. Paano tayo kikita sa ganitong pagkakataon? Sabi ng author na si Thomas C. Corley, gumawa siya ng 5 taong pag-aaral sa yung mga nagsimula from rags to riches. Yung mga tinatawag na self-made millionaire. Yung dating mahirap na mga naging milyonaryo. Ito daw yung isa sa kanyang mga nakita. He found that many of them develop multiple streams of income. Paano sila naging milyonaryo? Kasi hindi lang ang isa ang kanilang pinagkakakitaan. Sabi niya, sa 5 years na study niya ng mga milyonaryo, mga mayayaman, 46% of them meron at least 3 pinagkakakitaan, 3 source ng income. Hindi lang yung kanilang sweldo. So meron pang 2 na pinagkakakitaan. May 2 pang silang negosyo. 35% do sa mga milyonaryong pinag-aralan niya, ni-research niya, 35% of them merong 4 na pinagkakakitaan. Merong 4 na source ng income. Okay? At 19% of them had at least 5 or more streams of income. So, hindi ho sufficient. Yung isang kinagkakakitaan lang. Alam mo ito ni Brother Rene Divina na dati pagkagaling namin sa trabaho, madaling araw, pupunta kami sa may diyan sa Quezon City. Kasi yung inangkat naming mga gulay o prutas galing sa Nueva Vizcaya. So aabangan namin. Tapos madaling araw ilalako namin yun sa mga ibababa namin sa mga tindahan. Tapos 8:00 papasok pa kami sa trabaho. So tsatsaga ka talaga ng other source of income para ikaw ay magkaroon ng mga ipon at ikaw ay kumita. Okay? So kung iaasa ka lang sa sweldo mo na maliit, ay, matatagalan po ang ating pag-iipon. So mga posible na pwede natin papagkakakitaan ngayong bagong normal, i-discuss po sa atin next week, okay? Kaya abangan po natin at huwag tayong mawawala. Paano tayo makakapag-ipon? Number 6. Ito maganda.
turuan ang pamilya na mag-ipon. Turuan ang pamilya na mag-ipon. Kasi pag-iipon, dapat po yan ay family effort. Unfair naman kung isang tao lang yung nagtitiis at isang tao lang yung nag-iipon tapos yung iba gastos ng gastos. Lalo na ho mga parents. Tignan po natin, check natin ang ating mga anak. Baka mamaya nawawalan na sila ng panglasa. Kasi magastos pag sila ay nawawalan ng panglasa. Darating sila sa na, mami, ikaw muna magbayad. Daddy, ikaw muna magbayad. Okay? Pag nawawalan sila panlasa, yari tayo doon. Kaya dapat hindi sila nawawalan ng panlasa. Ngayon, kung mga kids, kung hindi naman tayo maging kabahagi sa pag-iipon ng pera, pwede tayong maging kabahagi sa pagtitipid upang ang pera ay hindi labas ng labas sa ating pamilya. Tayo'y nakakapag-ipon. Okay po? Okay, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Ang pag-iipon at pagyaman ay wala sa laki ng sweldo. Ito ay may kinalaman sa mahusay na pagmamanage ng ating kaperahan. Ang hirap talagang Tagalogin, ano? Pinilit kong Tagalog yung yung quotation. So, ang pag-iipon at pagyaman, wala yan sa laki ng sweldo. Ito ay may kinalaman sa mahusay na pagmamanage ng ating kaperahan. Tingnan natin. Hindi nyo kaya na-realize to, especially doon sa mga nagtatrabaho. Nung maliit pa yung sweldo natin, napagkakasya natin, di ba? At minsan sobra pa nga. Pero nung lumaki yung kinikita natin, nagkukulang na. Nagkakautang pa. So wala ho yan sa laki ng sweldo. Okay? Wala ho yan sa laki ng sweldo. Tignan nyo. Ewan ko kung narinig nyo yung kwento ni Lugaw Queen. Nahirapan siya sa kanyang sa trabaho. Ano lang siya, regular employee. So, nababaon siya sa utang kasi nag-start siya sa 1K, 1,000 pesos na puhunan. Sige mo na yan, lugaw. Ngayon pagka yung lugaw kayo, marami na siyang branches at kung gusto niyo magkaroon ng isang branch, mag-franchise sa kanya, 2 million ang franchise ng Lugaw Queen. Ewan ko kung narinig nyo rin yung kwento ni Chocolate Queen. Isa lang siyang kasambahay. Kung di ako nagkakamali, nag-start siya sa 5,000 na puhunan. No, ina-almires niya mano-mano yung tsokolate, tinitimpla niya, binibenta niya. Ngayon bilyonarya na. Okay? Siguro last month napanood ko to sa isang TV news, isang mag-asawa na nawalan ng trabaho. Buti nakauwi sila dito, so nawalan sila ng trabaho. At meron silang naitabing konting puhunan. So they started with 15,000 na puhunan. Nagtayo sila ng isang milkshake na business. Okay? So ngayon, ilan na yung kanilang branches. So again, ang pag-ipon at pagyaman ay wala sa laki ng sweldo. May kinalaman yan sa kahusayan at kaalaman ng pagmamanage ng ating kaperahan. Okay? Pero mga kapatid, kanino ba nanggagaling ang kahusayan at kaalaman? Sabi again, in Deuteronomy 8:18, sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng kaalaman at karunungan upang kumita. God, okay, will supply us. God will give us strategies. God will give us the ability to produce wealth. Deuteronomy 8 verse 18. Yung ability to produce wealth. Yung knowledge, yung wisdom, yung strategies. Kaya ibigay ni Lord sa atin yan. Tayo pa ng mga anak niya. Kaya nga sabi niya sa Bible, yung lahat ng ginto't pilak, pag-aari niya. So ano pong kailangan natin hingin? Yun, yung wisdom, yung knowledge. Sa kapanahunan ngayon, ito mga ilang tip lang, mga ilang strategies, paano tayo makakapag-ipon sa bagong normal. Malamang marami ang sumunod sa challenge na ito, yung mga 1.5 liter na soft drinks bottle o kaya yung mga 5 liter na mga mineral water bottle. Nagtanim sa kanilang bakuran kami, marami nga dito eh. Pag kailangan namin ng pechay, kailangan ng sili, kailangan ng pati ngayon isang lumang timba, nilagyan namin ng malunggay.
So, hindi na kami pumunta sa palengke para bumili ng mga bagay na yon. So, diyan na lang, pinipitas na lang namin diyan sa maliit na aming bakuran, no? Hindi naman malaki bakuran namin. Pwede ho tayo makatipid sa mga bagay na yan. Okay ho. Kaya, ayan, yung mga picture na yan. Repolyo pa nga yung iba. Kaya magtanim sa bakuran. Next. Ayan. Ito maganda to. Maganda to. Mag-adjust ng baon. Mga parents po muna. Sabi ng mga bata nung kinakausap ko yung mga KKB, di online kayo ngayon, di ba? Di wala kayong baon. Mga parents, sabi ng mga kabataan, parang awa nyo na. Pwede naman po natin silang bigyan ng baon. Tingnan nyo, totoo lang naman, malaki naman yung savings natin, di ba? Pag hindi sila pumapasok. So, why not? Ako, suggestion ko lang, we give them at least kahit so siguro a portion ng dati nilang kinukuhang baon kasi may mga natitipid naman talaga tayo. Bakit po? For the purpose na makapag-ipon sila. Okay? For the purpose na makapag-ipon sila. Bakit po? Kasi it is a very good habit na ma-develop natin sa kanila yung practice ng pag-iipon. Kaya kailangan pa rin, mas maganda pa rin ako, suggestion ko, personal opinion ko, na bigyan pa rin natin sila ng kahit a portion of yung dati nilang baon. Okay? So, kasi pwede nang discounted yung baon nila kasi wala naman silang pamasahe, wala naman silang gagastusin na ganito, ganyan. Okay? So, win-win situation po yan. Una, nakatipid naman ang parents. Pangalawa is, may mga bata, meron din silang konting panggastos at pang-ipon. Pang-ipon muna bago panggastos. Next, scrap ipon. Mag-ipon tayo ng mga scrap. Mga scrap na mga bote, yung mga mineral bottle, mga plastic, yung mga lumang libro, newspaper, scratch paper. Nung dati ho, nagko-kolekta kami ng mga ganyan. Every 3 or 4 months, pag tinitinda ho namin yan sa mga junk shop, kumikita kami ng mga 200 to 300. So, iniipon namin yon. Pagdating ng mga youth summit, so meron kami pinagtatanim sa kaharian ng Diyos. Di ba? Ang sarap ng feeling. Okay. So, ngayon panahon nito, pwede rin natin magamit yung principle para tayo ay makapag-ipon. Okay, tinatapos, sabi nga nung iba, may pera sa basura. Tignan yung mga nagja-junk shop, ang yayaman na. Titignan nyo lang na mukhang marumi yun, pero ang yayaman ng mga yun. Next, iwasang kumain sa labas. Okay? Pero maliban ako, may garahe kayo, ilalabas nyo inyong lamesa, doon kayo kakain kayo sa labas, okay pa rin po yun. Ibig lang naman natin pinag-uusapan is yung gagastos tayo at doon tayo kakain sa mga restaurant. Alam niyo na ho, ibig sabihin, kasama na rin dito. Pastor, nag-take out naman ako Inuwi ko sa bahay, pero sa loob pa rin ako ng bahay kumain. Magastos pa rin yun. Pastor, hindi ako kumakain sa labas kasi nagpapa-deliver po ako sa Grab. Alam niyo na ibig sabihin, mas matipid ho na tayo sa bahay kumain, sa bahay magluto. So yung lutong bahay, yun ho yung ating kainin. Yan. At malamang ito ay healthy pa. Hindi po, wala yun. Next, ipunan strategy sa bagong normal, linisin ang closet. Ang dami nating panahon, dami nating oras, lalo na ngayong quarantine. Tignan ho natin yung ating closet, mga damit na magaganda pa, pwedeng i-garage sale. Mga gamit na matagal nang hindi ginagamit. Okay? Dahil sobra, mga pinanregalo pa baka naman yung pinanregalo pa sa mga kasal natin nung araw nakatabi pa dyan sa inyo, hindi nyo nagagamit. Kasi pastor, meron siyang sentimental value. O baka meron tayong mga sobrang appliances, pwedeng pagkakitaan. Meron kang TV sa salas, TV sa kwarto, TV sa kusina, TV sa baga. Naku, Diyos ko po. Ibentang ila, baka pwedeng kumita at kung hindi naman ginagamit at makasama sa ating ipon. Ay, conclusion na. Okay, as a conclusion, sabi ko dyan,
Bakibasa ho. 1, 2, 3. If we invest, we will always be poor no matter how much we earn. Kahit gaano kalaki ang ating kitain, nagkaroon din ako dati na empleyadong ganyan. Siguro every year humihingi sa akin ng humihingi sa akin ng increase. Every year din nababaon sa utang. So if we never save money and we don't invest, we will always be poor kahit ganong kalaking sweldo o blessing ang dumating sa atin. Pero alam niyo, saving alone will not make your money grow. Sabi nga ni Colaiko, saving alone will not make you rich. Kailangan lagyan ho natin ng investment. Kasi ang savings, it will add money sa atin. But investment will multiply our money. Ganito lang ho kasi yan eh. Yung mga old paradigm, yung mga lumang ating nakagisnahan, sabi ng ating mga magulang, or sabi ng magulang natin, sinasabi ng karamihan ng magulang sa mga anak, mag-ipon ka para may panggastos ka, hindi yung hingi ka ng hingi, nakakahiya yun. Kaya ano natutunan ng bata? Nag-iipon para siya ay may panggastos. So the value na natutunan ng bata, mag-ipon para may panggastos. But if you want to be rich, dapat ang dahilan ng iyong pag-iipon, iyong pagse-save ay para magkaroon ng investment in the future. Dapat ang reason natin for saving is to invest, hindi para mag-upgrade ng ganito, ng gano'n, at ng ano paman. Mag-ipon para magkaroon ng puhunan. Mag-ipon para magkaroon ng puhunan. How to invest? Pag-uusapan po natin next week. Yan. So, stay tuned next week. Pwede po tayong lahat ay yumuko at meron pa bang ano? Okay, last slide na po yun. Pwede po muna tayong yumuko and we will be praying. Dakilang Diyos, marami pong salamat at ikaw, Panginoon, na siyang pinagmumula ng lahat ng pagpapala sa amin. Pahintulutan mo nga ng bawat isa sa amin ay patuloy mong bigyan ng karunungan, kaunawaan, open our eyes, open our mind, open our heart, na kami, Panginoon, ay maging mabuting mga katiwala ng iyong pagpapala and for us to be katulad ng mga langgam na maging exceedingly wise sa pagmamanage ng aming mga finances. Kaya din, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong karunungan at kaunawaan ay maranasan namin ang pangako mo in John 10:10 na isang buhay na ganap at kaaya-aya. Dakilang Diyos, sing upon your children, upon each and every one of us, and dalhin mo nga po kami sa direksyon na iyon. Maranasan in the near future, mga pagpapala na aming matatanggap, alam po namin ito po ay nagmumula sa iyo. Kaya lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng kalulatian ay binabalik po namin sa iyo bilang aming dakilang Diyos, aming mabuting Ama at tapat na Panginoon. Sa iyo minsan pamuli ang lahat ng papuri, kalwalhatian at pasasalamat sa pangalan namin Panginoong Hesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Diyan po nagtatapos ang ating lesson. Praise the Lord.